Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Ako po, sikat na pala ang minority block sa international news. Yung walk nila ba, sikat na pala. Pinag-uusapan sa international news at because of that, na-interview si Senator Marcoleta. Oo mga kabibig, ano ang ginawa ni Senator Marcoleta? Isiniwalat ang katotohanan sa pag-walk out ng minority bloc. Isiniwalat ni Senator Marcoleta ang nangyaring kaguluhan sa Senado. At alam mo naman, wasak ang script ng minority bloc. Sirang-sira sila sa Pilipinas, lalo na sa international news. In fairness mga pro-Duterte yata ini-interview ng ng international news sa Russia. Sikat talaga ang mga, alam niyo kabibig, ay napansin ko lang parang sikat ang mga Duterte sa Russia. Parang sikat yung mga politiko na nakikita ng mga Russian na tumutulong sa mga Duterte at hindi pinababayaan ang mga Duterte. Kasi sa media na ito, kabibig RT International sits down with Senator Marcoleta to discuss political climate in the Senate and the flood control scandal, the country's largest theft on public treasury. Tingnan nyo kabibig pati flood control scandal. Sikat sa ibang bansa. Ang Pilipinas ba sikat sa corruption, sikat sa mga magnanakaw na politiko. Eto kabibig panoorin natin ang interview ni Senator Marcoleta. Nakaka-proud kabibig. Kasi sabihin natin selective itong RT News na ito, na talagang ang ini-interview nila, yung alam nila na magbibigay ng totoong news, na magbibigay ng totoong explanation, na magbibigay ng totoong istorya. Hindi yung hindi yung puro kadramahan, kaipalan, iyak-iyakan. Ito kabibig, manood tayo. Good afternoon, Moscow. Good afternoon, Yunnan. Hello to you, sir. Thank you so much. Recent political turmoil in the Philippines, as you well know, has ranged from protest over the ICC case against Mr. Duterte to a reshuffling of the Senate. How would you describe the political climate in your nation right now? It's not stable in a manner of speaking. I'm particularly referring to the Philippine Senate when, as you have observed lately, the leadership of the Senate is always under siege. The minority is now taking all what they can in order for them to wrest the leadership once again on their side. So this is how I can describe the Senate and its activities today. You yourself, sir, are now required to seek permission before traveling abroad. Is that correct? And is it anything to do with your links with Mr. Duterte or other domestic issues? That is the perception, number one. Number two, because of my advocacy, that the latest flood control scandal, that is the largest, I would say, corrupt case in our country, in our country's history. This is the largest scandal and theft of public treasury. And that is why I am very serious in getting to the bottom of all this. And I think this is the only case that all the culprits are really afraid of. That is why they want me to be removed from this responsibility, because it is as if that I am the only one now crying for justice for our people, because this is their money. And it is not a simple theft. It is the looting of our national treasury. Thank you so much for giving us an insight into this case from your perspective. Philippine Senator Rodante Marcoleta, thank you very much for your time and your thoughts, sir. Yan. Nabulgar sa international news na si
Tanging si Senator Marcoleta talaga ang naghahanap ng hustisya sa flood control. Laban, Senator Marcoleta, kayo ang bagong pag-asa ng bansa. Tuloy ang flood control season 2. Mapapawaw ka talaga sa husay at galing ni Senator Marcoleta. Ay, pwede naman pala mag-virtual. I-try po, i-interview presidente namin. Nako. Nice to see you, Senator Marcoleta, in a discussion regarding the real political issues in the Philippines. Mag-iiyakan na naman ang mga loyalistang bangag dito Nung si Trilling ang in-interview dyan, na ulol, pwede ito maging presidente sa Senator Marcoleta. Why not, no? Pwede naman mga kabibig. Lahat naman ay welcome to run for presidency. Nice move, Senator Marcoleta. It is better to share to foreign media so everyone is aware of flood control anomaly in our beloved country. Bring it on. Senator Marcoleta, excited kami sa investigasyon sa flood control ghost project. Many supported of your advocacy, Senator Marcoleta. Most are silent because not all can express their support and sentiments for political reasons. Dapat sila Tulfo ang in-interview dyan. Ano ba naman yung Tulfo? Ano kaya sagot kung si BBM yun? Ay, ewan ko, bibig. Mga ganon ba? Ito na muna, panoorin mo para makatuwa ka. Kasama ka doon sa 5 million ang insertion mo, sabi ni Lacson. Lol, panawalaan mo si It Bulaga. Baka siya yun kaya takot na takot. Nako mga kabibig. Yan na nga. Trending ito. Pinag-usapan si Senator Marcoleta sa isang international news mga kabibig. Ano kaya ang maging reaction ni sino ba yun? Ni One Ball University. Kayo talaga. Huwag kayong ganyan. Kayo ba? Nakaka-offend talaga kayo. Huwag yung mga Bulaga 11. Huwag kayong ganyan. Bakit nga ba takot sila na mabuksan ulit ang flood control anomalies hearing? Pati ang mga kongresista, si Jude Esidre. Sabi ni Jude Esidre, ang ombudsman na lang, ang ombudsman na lang ang mag-imbestiga. Bakit pa ang Senado? Wow, Jude Esidre. Uy ka lang ba? Ito kabibig Panoorin natin ito si Senator Marcoleta para malaman natin kung ano pa talaga ang rason kung bakit. So ano ba talagang gusto nila? Antindi pa Gusto ba nilang malinis talaga kung may katiwalian sa nagaganap sa ating bansa? O kailangan nilang sila yung maging mayorya para pagtakpan ang isang bagay na kinatatakutan nila mula. Ito dapat yung pagtukoy, malaman na ng taong bayan kung sino-sino. May idea na tayo, formality na lang ito Opo. Anong dahilan din? Bakit pati ako'y kinasuhan ng plunder? Ako na lang kasi ang nagsasabi na ipagpatuloy natin ito. Wala nang iba. Ito yung kinatatakutan nila. Ngayon, kapag ito'y nagpatuloy at natukoy natin sila, yan ang gusto nilang hadlangan. Yun ang gusto nilang matakpan. Nakita mo naman, nung sila ang mayorya, Opo. nakita mo ba naman, siyam na buwang singkad. Totoo. Kinuha niya yung Blue Ribbon Committee kung ano-anong katwiran ng ginagawa, kung ano-anong kadahilanan ng sinasabi, kesyo ganito ang gagawin, kesyo pumili na kayo bago ipagpatuloy. Anong klaseng pagmamatawid yun? Sa loob ng siyam na buwang singkad din, hindi siya nag-imbestiga, hindi siya nagpatawag. Napakaraming tao ang nagbo-volunteer. Natawagin niyo po kami. At gusto po namin mag-testify dyan sa Blue Ribbon Committee para makatulong po kami sa inyo. Ayaw nilang gawin yun. So ito lamang ang dahilan. Pagtatakip. At ang pinakamabisang paraan para matakpan yan, kung hindi man gusto nilang patayin kaagad yan, ang issue na yan, sila na naman ang mayorya. So yun pala ang plano nila. Kaya ngayon every now and then, sabi ni Ping Lacson, may gagawin na naman daw drama sila next week. Tapos itong si Aaron Tulfo nagsasabi may 3 daw sa majority block na magta-transfer sa minority para sila ulit ang maging majority. Ang chika-chika, si Lonigarda, si Jinggoy daw, at saka si Chis Escudero. Si Jinggoy nagsabi na hindi siya magta-transfer. Paninindigan niya kung ano ang kanyang naiulat, kung ano ang kanyang paniniwala. Pero si Chis Escudero kaya baka mabilog ang utak ba? Tapos si Senator Loren Legarda, for me hindi Kasi iba ang naranasan ng Senator Loren Legarda sa panahon na yon na naguluhan sa Senado. At itong si Tito Soto,
nagsalita na not legal daw yung subcommittee sa flood control. Bakit kaya itong mga minority nung parang pinipigilan na magkaroon ng hearing ulit sa flood control? Ayaw ba nilang malaman o ayaw ba nilang ibahagi sa mga tao ang totoong istorya sa likod ng mga maanomalyang flood control, ng mga kurakot ng mga politiko? Meron ba silang tawag dito, meron ba silang pinoprotektahan ng mga politiko? Hindi pala kayo para sa tao, para sa mga politiko pala kayo. So it means nanalo kayo dahil sa mga politiko. Sino bang bumoto sa inyo? Ikaw bumoto ka ba sa ni Soto ni Lacson? Ikaw Pangilinan ni Bam? Ako hindi ako bumoto sa mga taong yan, oy. 'Di ba ang binoto ko yung PDP Laban Senator, pero nagtaka ang mga tao, bakit sila nanalo? 'Di ba? O eto kabibig ha. Ito ang sagot ni Senator Alan Peter Cayetano kay sino ba 'yon? Soto, tungkol sa inyang chika na not legal daw. Ito. Nagulat lang po ako na sa lahat ng pwedeng maging reaction ni Senator Tito, sabi niya it's illegal. Papasalamat ako sa mga matitinik natin mga netizens. Nauna pa kayo na tinignan yung Section 18 ng rules ng Senate at yung Section 20 ng rules on investigations in aid of legislation. But assume natin tama si former Senate President Soto at bawal mag-create ng subcommittee. Hindi po bawal nasa rules po yan. But sabi mo, then all the majority has to do is for the chairperson, Senator Pia Cayetano, to come out herself with the notice on Monday. So, ang point ko sa lahat ng pwedeng reaksyon, bakit parang ayaw talaga na ituloy ito? Correct. No? So again, we're not here para manggulo. Kami ang ginugulo. We're not here para dagdagan pa ang problema ng Pilipino. We're here para yung hindi maayos, ayusin. Correct. So until we have true repentance and true reforms, corruption will continue at the highest levels. Nagulat lang po ako na sa lahat ng pwedeng maging reaction ni Senator Tito, sabi niya it's illegal. Papasalamat ako sa mga matitinik natin mga netizens. Nauna pa kayo na tinignan yung Section 18 ng rules ng Senate at yung Section 20 ng rules on investigations in aid of legislation. But assume natin tama si former Senate President Soto at bawal mag-create ng subcommittee. Hindi po bawal nasa rules po yan. But sabi mo, then all the majority has to do is for the chairperson, Senator Pia Cayetano, to come out herself with the notice on Monday. So, ang point ko sa lahat ng pwedeng reaksyon, bakit parang ayaw talaga na ituloy ito? No? So again, we're not here para manggulo. Kami ang ginugulo. We're not here para dagdagan pa ang problema ng Pilipino. We're here para yung hindi maayos, ayusin. Correct. So until we have true repentance and true reforms, corruption will continue at the highest levels. Pahiya si Soto. Bakit pipigilan nyo pa? Hindi ka naman member sa majority. Buti pa ang mga tao nagbasa sa Senate rules. Ikaw, senador, parang hindi mo nga alam. Halak. So yun ang kabibig ang atin this Libag-Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. And share your blessing. Itatuwa ka dyan sa news. Bye everyone. See you next time.